Walang sino man ang makahigit sa lakas at kapangyarihan ko! Lalo na ang pipitsuging manunugis na tulad mo! Pwes! Ang pipitsugin ng manunugis na to ang papatay sa'yo! Halika! Lumapit ka dito! Durungang manananggal! Nang lumipad ang manananggal papunta sa akin, ay tumakbo ako at sinalubong ito. Mabilis akong sumampas sa ibabaw ng jeep sa kahinagis ang sibat na gawa sa kawayan. Pero hindi tinamaan ang manananggal at mabilis na naiwasan iyon. Agad itong lumipad pabalik kaya tumalon ako sa jeep at tumakbo ng mabilis. Hinabol ako ng manananggal at mabilis kong dinampot ang sibat. Kuya Bento! Yung kalahati ng katawan! Sinaban mo na! Oo, ito na! Napangisi ako nang makita kong binuhusan ng pinsan ko ang kalahati ng katawan ng manananggal. Nilagyan muna ni Bentot ng asin ng laman loob nito. Sa katuluyan sinunog iyon. Sumigaw ang manananggal at nagpalipad-lipad iyon ng paikot-ikot. Tinawag ko ulit ang manananggal sa pamamagitan ng malakas na pagsipol. Nang sa wakas ay tumingin ito, napangisi ako ulit nang makita na galit ito. Yan, ganyan nga. Magalit ka, tapos lumapit ka dito nang mapatay na kita. Lumipad papunta sa akin ang manananggal. Nang malapit na ito ay saka ko siya sinalubong ng sibat at direkta ko itong pinatamaan sa puso. Maya-maya ay bumagsak ito sa lupa. Humihingal akong nilapitan ito. Sinipa-sipa ko pa ito para makasiguro na patay na nga. Ang balinaw na 5,000 na naman yan, boy! Tiyak, matutuwa si Chairman! Wala akong pakialam kung matuwa si Chairman. Pero mas matutuwa ako kapag nakilala ko yung anak. Nasaan na ba? Kanina pang umaga nagpapapansin yung babaeng yun eh. Eh sino? Dalawang anak na babae ni Chairman eh. Yung nakikita natin tuwing gabi na nagno-novena sa simbahan. Yung panganay. Tapos na ako nung nakaraang linggo sa bunso eh. Langya ka. Bilang aswang tinutugis mo, pati babae. Kuya, lumalapit eh. Ayoko namang malungkot kaya pagbibigyan ko na. Kapag ikaw talaga kinarma at ma-inlove ka sa isang babae, kung gaano kadali para sa'yo na makuha ang mga babae, tignan mo, mahihirapan kang makuha ang babaeng mamahalin mo. Kuya, hindi pa pinapanganak ang babaeng bibihag sa puso ko. Hindi ako magpapatali sa babae, no? Tignan natin. Napalingon kami ni Bentot nang dumating si Chairman at ang mga residente ng bayan na yun. 2 linggo ko rin tinugis ang manananggal na iyon bago ko napatay. Dahil 2 linggo din ako sa bayan na yun, kaya doble din ang binayad sa akin ito. Tuwang-tuwa ang mga residente dahil sa wakas ay matatahimik na ang bayan na yun. Salamat, Chairman! Maya-maya ay may lumapit sa akin na batang babae at bumulong. Ikaw po ba yung manunugis? Ako nga, bakit? Hinihintay daw po kayo ng anak ni Chairman dun sa kubo sa gubat. Ganun ba? Teka. Hindi ko alam kung saan yun eh. Samahan po kita. Oh, sige, salamat. Kuya Bentot, libangin mo muna si Chairman ha. Kaya hanapin lang akong pusa. Ming, 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 ming. Meow. Ming, ming. Nandyan ako. Ihanda mo na si Ming, ming. Siraulo ka talaga. Tumakbo ako papunta sa tinutukoy na kubo ng bata. Palapit pa lang ako ay nakita ko na ang anak ni Chairman na nakatayo sa pinto at binigyan ako ng nakakaakit ng ngiti habang isa-isang inaalis ang butones ng blouse nito. Dito ka lang ha.
tumingin ako sa bata. Nakakita ko na yung pusa. Oh, etong 100. Tingnan mo, baka dumating si Chairman. Tawagin mo ako agad, ha? Opo, kuya. Nagmadali akong pumasok sa kubo at iniwan ang bata hanggang sa lumipas ang 30 minuto nang marinig ko ang boses nito. Kuya, parating na si Chairman. Uy! Makisig! Nandyan na si Chairman! Halika na! Ha? Andyan na? Oo. Naku po. Humihingal pa ako na sumilip sa bintana. Tama nga sila. Parating na si Chairman. Nagmamadali akong bumaba ng kama at nagbihis. Bye, baby. Hindi pa ako nakakapagsuot ng t-shirt pero tumalo na ako sa kabilang bintana pagkatapos ay kumaripas ng takbo. Pagdating sa sasakyan namin ni Kuya Bentot ay mabilis naming pinasibat iyon. Ano? Saan ang susunod na punta mo? Kapag bumalik ako sa atin, Jack, itatanong ka na naman ni Kalando. Uwi muna ako, magpapahinga. Ilang taon na akong hindi nakakauwi, kakatugi sa mga lintik ng mga aswang na yan eh. Nga pala, nabanggit mo rin yan. May pinapasabi pala si Kalando. Ano yun? May aswang daw uli sa bayan natin. Asbo, o yung mga aswang na anyong malalaking aso. Marami na daw ang napapatay. Magandang araw po. Ako si Maki, short for Makisig. 26 years old at taga Panay Island. Tanging high school lang po ang natapos ko dahil ginugol ko ang buong buhay ko sa isang misyon. Ang manugis at patayin ang mga aswang. Namana ko ito mula sa aking ama na isa ring manunugis. Noon kapag sumasama ako sa kanya, ay ako ang nagsisilbing sidekick niya. Kaya naman marami akong alam sa kanila at mga pangontra. Natuto rin akong makipaglaban dahil sa tatay ko. Namana ko ang abilidad nila ng lolo ko na si Kalando. Malakas din ang pakiramdam ko kung may aswang sa paligid ko. Huwag lang talaga akong makakakita ng multo dahil dyan ako takot na takot. Hanggang sa isang araw ay pinatay ng aswang ang buong pamilya ko. Namatay ang tatay ko na lumalaban. Dahil doon ay tinugis ko ang aswang at napatay ko ang demonyong kumitil sa buhay ng mga magulang at mga kapatid ko. Matapos iyon, pakiramdam ko ay natagpuan ko ang misyon ko sa buhay. Ang maging manunugis ng mga kampon ng demonyo sa mundo. Kung saan-saan ako nakarating dahil doon. Aaminin ko na medyo piliw ako pagdating sa babae. Hindi ko rin naman mapigilan ang mga magagandang nilalang ng Diyos para lapitan ako at pahalagahan nila ang angking kakisigan ko. Pero aaminin ko, sa ganitong paraan ko nililibang ang sarili ko para hindi ako lamunin ng lungkot dahil sa pagkaubos ng pamilya ko dahil sa aswang. Hanggang sa mabalitaan ko na ang sarili kong bayan ang pinipeste ulit ng aswang. Matapos ang ilang taon ay umuwi ako sa aming probinsya. Sa pagbalik ko sa aking sinilangang bayan, hindi ko akalain na doon ko makikilala ang babaeng bibihag sa puso ko at magpapatino sa akin. Kaya lang may problema. Nakatakda siyang ikasal kay Damian, ang mayaman, makapangyarihan at kinatatakutan sa bayan namin. Pero ako si Makisig. Hindi ako marunong sumuko sa mga taong gusto ko, kahit paiharap ako sa isang batalyong aswang. Kalando? Makisig, apo! Binagsak ko ang mga gamit ko at tumakbo palapit sa lolo ko. Pagkatapos ay niyakap siya ng mahigpit. Kilala ang lolo ko sa amin na Kalando. Kaya naman nang lumaki kaming magpipinsan, ay iyon na rin ang tawag namin sa kanya. Kalando, kumusta ka na? Natatanggap mo ba mga perang pinapadala ko sa'yo? May pera ka, wala ka naman dito.
Kung hindi ko pa sinabing may aswang na gumagala na naman dito, hindi ka uuwi. May anong plano mo? Umuwi kapag inuud na ang katawan ko sa lupa. Kalando naman. Busy lang eh. Aray ko! Lo! Ba't ka ba namamalo? Ikaw ha? Baka akala mo hindi ko nababalitaan mga kalukuhan mo. Kung sino-sinong babae ang kinakalantari mo. Bawat lugar na pinupuntahan mo, may babae ka. Kapag ikaw ay pinutulan ng junior, ay dahil dyan sa kalokohan mo. Patay kang bata ka. Si Kuya Bento talaga napakadaldal. Hoy, makisig. Tumatanda ka na. Ayusin mo yung buhay mo at magtino ka. Opo. Pero totoo ba yung sinabi ni Kuya Bentot na may aswang dito ulit? Biglang lumungkot ang mukha ni Kalando. Bakas doon ang magkahalong takot, pag-aalala at kaba. Marami na ang namamatay dito, Maki. Ayon sa iba, isang malaking aso daw ang pumapatay. Ang iba naman ay sinasabi nila ay 2 aswang. May iba naman na ang sabi ay ang lalaking pugot na ulo at black lady ang nagpapakita sa gubat. Malapit sa mansyon nila Senior Fabian ang pumapatay. Kalando naman, alam niyo naman na walang problema sa akin kapag aswang. Hindi ako natatakot sa kanila pero multo? Pugot pa ang ulo at black lady? Ibang usapan na yun, Lo. Ibang elemento yun. Takot tayo dyan. Gusto kong alamin mo ang totoo. Patayin mo ang aswang dito sa akin. Mahirap mawala ng mahal sa buhay, alam mo yan. Opo. Teka, dumaan ka na ba sa puntod ng nanay at tatay mo? May pamilyar na bigat akong naramdaman nang makita ko makalipas ang 5 taon ang 4 na puntod doon sa sementeryo. Nilapag ko sa harap ng 4 na puntod ang mga bulaklak na binili ko at sinindihan ng kandila. 5 taon na ang nakaraan nang ubusin at paslangin ng isang aswang ang buong pamilya ko. Nagkataon na wala ako sa bahay ng gabing iyon at nakitulog sa bahay ni Kalando. Kaya naman halos gumuho ang mundo ko nang bumungad sa akin kinabukasan ang kanilang mga labi na nasa kalunos-lunos na kalagayan. Tinugis ko ang aswang na gumawa ng ganun sa pamilya ko at pinatay. Mula noon, nagkaroon ng malaking galit sa puso ko para sa mga aswang. Kaya naman ginugol ko ang panahon ko para tugisin ang mga aswang dahil wala silang puwang sa mundong ito. Hanggang sa pagkakitaan ko na rin ito. Kadalasan ay mag-isa lang ako sa paglalakbay. Halos malibot ko na ang buong bansa dahil sa pagtugis ko sa mga aswang. Minsan sinasamahan ako ng pinsan ko na si Kuya Bentot. 5,000 ang binabayad sa akin. Kailangan mahuli at mapatay ko ang aswang sa loob ng 5 araw. Kapag mailap at mahirap hulihin at inaabot ako ng higit 1 linggo, ay doble ang bayad sa akin. Nay, Tay, narito na po ako. Pasensya na kayo. Ngayon lang ako nakauwi. Sunod-sunod nang nangangailangan ng tulong eh. Hindi lang pala dito, marami din palang mga kaso ng aswang sa ibang panig ng bansa. Alam ko naman ang dahilan kaya matagal kang hindi umuwi dito sa atin. Tinatakbuhan mo ang katotohanan na wala kang pamilyang uuwian at naghihintay sa pagbabalik mo. Tumagos sa damdamin ko ang sinabi ng pinsan ko. Namalayan ko na lang ang sarili ko na lumuluha at inaalala ang sakit na dulot ng pagkawala ng pamilya ko. Wala naman akong uuwian dito eh. Wala na sila. Pero, andito pa naman kami ni Kalando. Pamilya mo rin kami. At balang araw, kapag nagkaasawa ka, bubuo ka rin ng sarili mong pamilya. Salamat kuya.
Bukod sa parang kapatid ng turing ko sa'yo, ikaw talagang matalik kong kaibigan. Ano ka ba naman? Natural. Ako ang nag-alaga sa iyo nung maliit ka pa. Kaya huwag kang malungkot. Huwag ka nang umalis dito sa atin. Tama na ang pagtakbo mo sa katotohanan, Maki. Kailangan mong harapin na wala na talaga ang pamilya mo. Mano po, Kaawaan ka ng Diyos. Mabuti at nakauwi ka na. Tamang-tama at luto na ang ulam. Halina't kumain ka na. nga po pala, noong pauwi pa lang ako dito, may natanaw akong malaking bahay na nasa loob ng gubat. Kanino ho yun? Palibhasa ay napakatagal mong nawala dito sa atin kaya hindi mo na alam ang mga nangyayari. Kasalukuyan pa lang yung tinatayo nang umalis ka rito. Pag-aari yun ni Senyor Fabian, isang mayaman at mabait na pilantropo. Pero 2 taon na mula nang misteryoso siyang namatay, maging ang kanyang asawa. At ang tanging naiwan lang dyan ay ang nag-isa nilang anak na babae, si Liwayway. At ang pumalit sa dating senyor ay si Damian Montreal, isang mayaman na negosyante dito sa atin. Pero hindi gaya ng ama ni Liwayway. Malupit ito at masugit. Iniiwasan at kinatatakutan siya ng mga tao. Malaki at maskuladong lalaki. Medyo maitim siya at puro puti na ang buhok. Matapang ang mukha niya. Ibang pakiramdam ko sa bahay na yun kahit sa malayo pa lang. Walang nagahas na pumasok o lumapit doon. Malupit daw kasi nang dumating si Damian Montreal, ay halos hindi na pinalalabas ng bahay si Liwayway. Bawal din siyang makipag-usap sa mga lalaki. Ang sabi ikakasal daw ang 2 sa darating na karawan ng babae. Katatapos lang namin kumain nang humahangos na dumating si Bentot. Magkahalong takot at pag-aalala ang nakita ko sa mukha nito habang habol ang hininga. May nakita na naman daw 2 bangkay sa gubat. Ano? Sino? Ang mag-asawang may-ari ng karinderya. Ako na lang ang pupunta. Dito na lang kayo. Tumakbo kami ni Bentot papunta kung saan nakita ang mga bangkay. Sumalubong sa akin ang palahaw na iyak ng mga anak ng mag-asawa. Ang bangkay ng 2 ay walang awang dinukot ang tiyan at nawawala ang mga laman loob. Para akong tinangay ng hangin sa nakaraan ng araw na madiskubre kong wala na ang pamilya ko. Ang sakit at galit na hindi kayang ilarawan ng mga salita na nakikita ko sa mga sandaling iyon ay naramdaman ko lahat nang mawala ang pamilya ko. Mariin kong kinuyom ang aking kamao. Maya-maya bigla kong natigilan nang may maramdaman na kakaiba. Lumamig ang hangin at naging mabigat ang pakiramdam ko. Tumingin ako sa paligid. Palingon-lingon ako pero hindi ko alam ang hinahanap ko. Hanggang sa bigla akong kinilabutan sa aking nakita. Di kalayuan sa mga tao, sa likod ng malaking puno ay may nakatayong black lady at nakatingin ito sa akin. Nangalisag ang balahibo sa buong katawan ko nang makitang nakalutang ito sa hangin. Nakaramdam ako ng matinding takot. Tirik pa ang sikat ng araw pero may multo na nagpakita sa akin. Hindi ako takot sa mga aswang. Matapang akong makipaglaban at wala akong awa sa tuwing pinapatay ko sila. Pero kapag multo ang pinag-uusapan, iyon ang kahinaan ko. Takot ako sa multo. Ibang bigat ng enerhiya ang hatid nila sa akin. Mabilis kong binawi ang tingin ko habang nanlalamig ang pawis ko. Hoy, Maki! Okay ka lang ba? Ba't namumutla ka? Kuya, dun sa bandang kaliwa ko, sa likod ng isang puno. Ano meron? May multo! May black lady! Ha? Ang taas ng araw, multo? Hay ka ba?
Kuya, hindi ako nagbibiro. Totoong may... Ah! Bigla akong napaupo sa lupa at napaatras sa sobrang takot. Nang paglingon ko kay Bentot, nakita kong nakatayo sa likod niya ang isang lalaking multo na pugot ang ulo. Hoy! Magising! Umayos ka nga! Diyos ko, patawarin niyo po ako sa pambababae ko. Magbabago na po ako. Patawarin niyo po ako. Magpapakatino na po ako. Pangako po. Maki, ano bang nakita mo? Kalando, may multo. Hindi ako nagbibiro. May multo talaga. Black lady at lalaking pugot ang ulo. Nakabarong pa nga eh. Multong nagpapakita kahit sa liwanag? Ibig sabihin ay nais nilang makausap ka. May mensahe sila, kaya kinukuha nila ang atensyon mo. Kalando, alam niyo naman, mangaswang lang ako. Kapag multo, ayoko niyan. Sa'yo sila nagpakita. Ibig sabihin ay ikaw ang napili nila na tumulong sa kanila. Kapag hindi mo sila pinansin, hindi sila hihinto hanggat hindi mo sila kinakausap. May kababalaghang nangyayari talaga sa bayan na ito. Malakas ang kutob ko na ang mga patayan at ang nakita mo ay may koneksyon sa isa't isa. Basta, ayokong makipag-usap sa multo. Anong sabi ng mga pulis? Hindi na lang din nila pinaiingay dahil baka lalong matakot ang mga tao. Pero duda rin sila na tao ang may gawa nito. O anong plano mo ngayon? Ano pa, di hanapin ang lintik na aswang na yan. Ang mabuti pa ay dumiretso na muna tayo sa palengke. May gusto akong bilhin doon. Sige po. Habang naglalakad kami, bigla akong napapreno at tulala nang makita ko sa kabilang gilid ng kalye ang isang babae. Napakaganda nito. Parang kasing ganda ni Birheng Maria. Nakasuot ito ng mahabang bestida na parang sumasayaw kasabay ng marahan na pag-ihip ng hangin. Gayon din ang mahaba at unat nitong itim na buhok. Napakaputi nito at mahinhin kumilos. Lalong nahulog ang puso ko nang sumilay ang ngiti nito at nagpatingkad ng kagandahan nito habang kausap ang kasama nitong babae. Sa isang iglap, parang mahal ko na agad siya. Nang mga sandaling iyon, alam kong nakita ko na ang babaeng pakakasalan ko. Kalando! 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 Ano ba at para kang palakang kukak ng kukak riyan? Sino yun? Yung babaeng nakabistida na puti. Ayun sa kabila. Sus! Ayang ka na naman eh. Nagniningning na naman ang mga mata mo. Nakakita ka lang ng maganda. Sino ba kasi yun? Kapag binabalas ka talaga, makisig. Bakit naman? Yan si Liwayway. O kung tawagin ng karamihan ay si Lily. Siya ang anak ni Senyor Pabian. At nakatira doon sa mansyon sa gubat na kunikwento ko sa'yo. Siya rin ang babaeng pakakasalan ni Damian Montreal. Lily? Liwayway? Napakagandang pangalan. Ilang taon na siya? Ang alam ko, malapit na siyang maging 30. 4 na taon lang ang tanda niya sa akin. Pwedeng-pwede, Kalando. Nahanap ko ng magiging asawa ko. Taran, itinamaan ka talaga naglintik na bata ka. Kasasabi ko lang na ikakasal na yan kay Damian Montreal. Nagkahanap ka ba talaga ng gulo? Kalando, wala ka bang tiwala sa apo mo? Pagdating sa babae, wala. Tandaan mo to, Kalando. Isang araw, ihaharap ko siya sa inyo at siyang magiging ina ng mga magiging apo mo sa tuhod. Yung wallet ko, Mona! Kinuha ang wallet ko! Tulong! Snatcher! Magnanakaw! Tulong! Tingnan mo nga naman ang pagkakataon, no? Oh, paano ba yan? Langit nang gumagawa ng paraan. Sandali lang ha. Magpapaka-action star muna ako.
Mabilis akong tumakbo at hinabol ang snatcher. Dahil alam ko ang pasikot-sikot doon sa bayan ay dumaan ako sa isang shortcut. Pagdating sa kanto ay nakasalubong ko ang snatcher. Sinalubong ko ng tadyak ito sa tiyan. Napaupo ito at nabitawan ang wallet pagkatapos ay agad ko yung dinampot. Halika dito! Ang laki-laki ng katawan mo, hindi ka marunong magtrabaho ng maayos! Hinablot ko ito sa damit at halos kalad ka rin hanggang sa makasalubong ko ang mga pulis. Ayan! Ikulong nyo na yan! Nakakuha ko na yung wallet ng babae. Natigilan ako nang makasalubong ko si Lily. Parang nagkaroon ng aparisyon habang palapit ng palapit sa akin ang magandang dalaga. Nakita kong bumukas ang langit at nag-awitan na ang mga anghel. Naku sir, maraming salamat po. Yung wallet mo, miss. Tingnan mo kung may nawawala. Tiningnan nito ang laman ng wallet. Bumilis ang tibok ng puso ko nang tumingin sa akin si Lily at ngumiti. Salamat sa tulong mo. Wala naman nawala. Kompleto pa rin yung pera ko. Wala nga naman. Ako nga pala si Maki. Makisig, Madlang Awa III. Maki? Ang gandang pangalan ha. Ako naman si... Lily, tama? Short for Liwayway? Wala yatang binatang hindi nakakalam ng pangalan ng isang magandang dalaga na tulad mo. Kilala mo na rin naman siya. At alam mo na rin siguro na ikakasal na siya. Tinuro ng lolo ko na ang isang matapang na manunugis ay hindi basta sumusuko sa laban. Ganun ang panuntunan ko pagdating sa pag-ibig. Manunugis? Oo, isa akong manunugis. Manunugis ng aswang. Aswang? Napansin ko agad na hindi nagulat ang dalawang babae o kaya naman ay tumawa na kadalasan nagiging reaksyon ng mga taong sinasabihan ko ng trabaho ko. Seryoso ka dyan? Oo, sa katunayan ay halos kababalik ko lang dito sa bayan natin. Galing sa mahabang paglalakbay. Mona, halika na. Baka hanapin niya na tayo. Ay, oo nga pala. Sige ha. Maraming salamat ulit, Maki. Sandali lang, Lily. Maaari ba kitang makita ulit? Pasensya ka na ha. Kailangan na namin umalis. Saan ba ang lakad mo at mukha kang ibuburol? May kulang na lang kabaong ka. Lolo naman, pinaghandaan ko to ng ilang araw. Tapos, kanya lang ang komento nyo? Hindi nyo ba nakikita na ang gwapo-gwapo ko ngayon? Saan ka ba pupunta at nakabarong ka pa? Magbebenta ng itlog. Ano ka mo? Magbebenta ka lang ng itlog, nakabarong ka pa? Opo, para naman presentable tayo. Lintik kang bata ka, puro ka kalukuhan. Ano na naman ang plano mo? Baka gumawa ka na naman ng gulo dyan. Hindi, Lo. Pupuntahan ko nga yung iniirog ko eh. Yung forever ko. Hoy, bata ka. Kung si Liwayway ang tinutukoy mo, kalimutan mo na. Ikakasal na yung tao. Lolo, ikakasal pa lang. Marami pang pwedeng mangyari saka sigurado ako na siyang babae para sa akin. Sabi lang nga ba't, hindi magtatagal at gagawa ka na naman ng kalokohan. Hindi kalokohan to, Kalando. Tunay na pag-ibig ang tawag dito. Pag-ibig. Sinong niloko mo? Utot mo, bilog. Maki! Woo! Magising! Tara! Aba! Tignan mo nga naman, oh. Handang-handa. Mukha kang ahente ng ataol. Kuya naman eh. Hindi sira. Tumayo ka ng tuwid. Tapos, lagay mo yung mga kamay mo sa gilid. Tapos sabay pikit. Yan. Perfect. Bangkay na bangkay. Wala naman kayong kasupo-suporta eh. Gusto niyo ako huminto sa pambababae ko. Eto na nga yun oh. Si Lily na yun. Seryoso ako. Ang dami naman kasi dyan eh. Doon ka pa talaga sa may sabit by in love. Kuya, hindi ko hawak ang puso ko.
Pero, ayos na ba ang dating ko? Para kapag umuo si Lily, diretso kasal na. Hoy, bahala ka ha. Kapag tayo nabaril doon. Diyan, tara na. Yung mga itlog mo, dala mo. Oo. Andito oh. Mula sa bahay ay excited akong naglakad papunta sa mansyon. Mga 10 minutong lakad din yun bago kami nakarating. Pagdating doon ay naabutan pa naming nakabukas ang malaking rehas na gate. Unti-unting napalis ang ngiti ko nang biglang mangalisag ang balahibo sa katawan ko. Maganda at magarbo ang mansyon, pero para iyong haunted house. May nakikita akong dilim na nakabalot sa paligid. Mabigat ang dating ng bahay na yun. Maki, sigurado ka bang tutuloy tayo? Oo, kuya. Pero, may nararamdaman akong kakaiba dito. Anong ibig mo sabihin? Di ko alam pero, hindi ko gusto tong nararamdaman ko. Hindi mawala ang kilabot sa katawan ko at mabigat ang dating ng bahay. Sa tingin mo, may aswang dito. Hindi ko pa alam, basta ang sigurado ako, may kakaiba sa bahay na ito. Mula sa gate ay nilakad namin ang mahabang daan na yun papasok sa mansyon. Nang makarating kami sa pinto, ay kinuha ko ang isang tray ng itlog at inayos ko ang sarili ko bago kumatok. Tao po! Tao po! Matapos ang ilang katok at pagsigaw, sa wakas ay bumukas ang pinto. Ngunit sa halip na si Lily ay isang sopistikadang babae ang humarap sa kanya. Ang suot nito'y parang nakapang-opisina. Nakapalda, blusa at ang sapatos ay may takong. Nakapusod din ang buhok at may salamin. Isang tingin pa lang ay alam ko ng mataray ito. Maganda rin ito, pero wala nang mas maganda pa sa aking liwayway. Anong kailangan nyo? Magandang araw po, Miss Tapia. Miss, gusto mo ba ng itlog ni Bentot? Ano? Huwag kayong mag-alala dahil narito na ang itlog ni Bentot. Masarap po ang itlog ng pinsan ko. Fresh na fresh ang itlog ni Bentot. Murang-mura na, mainit-init pa. At wala ka nang hahanapin pa. Isang kagat, heavy ng katapat. Basta itlog, kay Bentot na yan. Hindi sumagot sa akin ang babae at tinaasan lang ako ng kilay. Ma'am, itlog ko gusto nyo? Ng pinsan ko pala. Lumayas na kayo. Hindi namin kailangan yan. Nagulat kami nang biglang lumabas ang babaeng nakita ko na kasama ni Lily sa bayan noong araw na una ko siyang nakilala. Ay, madam, pasensya na ho kayo at nakalimutan ko. Nag-request ho pala si Senyorita Lily ng leche flan. Papunta na rin sana ako ng bayan para bumili ng itlog. Bilisan mo riyan at palayasin mo na sila pagkatapos. Opo, madam. Sinundan namin ang tingin ng babae hanggang sa makapasok ito. Talaga bang masarap ang itlog mo? Hindi ako yung pinsan ko. Teka, si Lily na riyan ba? Sabi na eh. Ang kulit mo talaga, no? Sabi ng ikakasal na nga ang senyorita ko. Nasaan siya? Pwede ko ba siyang makausap? Hindi. Hindi siya nakikipag-usap sa mga hindi niya kilala. Kilala niya na ako. Doon sa bayan, nakalimutan mo na. Ako yung nagbalik ng wallet niya. Basta. Hindi siya pwedeng kausapin. Kapag naabutan kayo ni Senyor Damian dito, tiyak na ang kagagalitan ay si Senyorita Lily. Kaya pakiusap. Umalis na kayo. Please, tulungan mo akong makausap si Lily. Kahit sandali lang. Sige na. O siya, sige. Pero hindi ako nangangako, At nariyan palagi yung impact ng ambrosia na yon. Bukas, babalik ako. Sa muli kong pagbalik ay mga bulaklak naman ang dala ko. Muli akong kumatok ng pinto hanggang sa makalipas ang ilang sandali ay bumukas iyon. Mona, nariyan ba si...
Hindi ko na ituloy ang sasabihin ko nang matulala na lang ako nang makita kong sino ang niluwa ng pinto. Si Lily, ang pinakamamahal kong siliwayway. Parang nag-awitan ng mga anghel sa langit nang muli kong masilaya ng malapit ang napakaganda nitong mukha. Lily? Lumingon pa ito sa loob, saka sinarado ang pinto. Tumalo ng puso ko sa tuwa nang bigla nitong hawakan ng kamay ko at hinila ako palayo sa mansyon. Nagmamadali itong maglakad habang palingon-lingon sa likod na parang kinakabahan ito. Pagdating sa tagong bahagi ng hardin ay saka kami huminto. Ba't pa ang kulit mo? Ba't ka babalik ng balik dito? Dahil sa'yo, gusto kitang makita. Gusto kong manligaw. Hindi mo ba naintindihan ang sinabi ni Mona? Ikakasal na ako. Palang, hanggat hindi ka pa kinakasal, may pag-asa pa ako. Tsaka, sigurado ako na para sa akin ka. Unang beses pa lang kitang nasilayan, alam ko na ikaw na ang babaeng pakakasalan ko. Huwag mo nga bilugin ang ulo ko. Kilala na kita at napagtanong na namin kung sino ka. Kilala kang babaero. Isang binatang manunugis at manlalakbay. Lahat ng pinuntahan mo ay hindi pwedeng wala kang babae. Lahat ba ng babaeng nakikilala mo, sinasabihan mo na siyang pakakasalan mo? Ibig sabihin, interesado ka rin sa akin at napukaw ko ang atensyon mo, tama ba? Kaya marami kang alam tungkol sa akin. Oh, hindi ah. Nakwento lang sa akin ni Mona. Hindi ko itatanggi lahat ng sinabi mo, mahal ko. Pero noon yun, nung bago pa lang kitang makilala. Linya ng mga babaero. At pwede ba, wag mo kong tawagin ng ganyan? Walang halong pambabaw lang sinasabi ko sa'yo. Totoo lahat yun. At patutunayan ko sa'yo yun, Lily. Ikakasal na ako, Maki. Masaya ka ba? Ano? Tinatanong kita kung masaya ka dahil kung oo, hindi na ako manggugulo. Pero bakit pakiramdam ko, para kang bilanggo dito? May nakapagsabi sa akin na ang mga magulang mo ang may-ari nitong mansyon. Pero bakit ang lakas ng pakiramdam ko na may nangyayaring hindi tama dito? Bakit para kang preso na hindi pwedeng lumabas at kailangan mo pa akong hilahin dito sa sulok para lang kausapin ako? Eh wala naman tayong ginagawang masama. Hindi nakasagot si Lily at naging mailap ang tingin nito. Kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang sa akin. Ipatawag mo ako kay Mona. Darating ako anuman oras para sa'yo. Di mo kilala si Damian. Ayoko lang mapahamak ka. Kinatatakutan siya ng lahat. Kung sa aswang nga hindi ako natatakot, bakit ko katatakutan ang Damian na yan? Sino ba siya? Maliban na lang kung multo siya. Maki, hindi ako nakikipagbiruan. Ako rin, seryoso ako sa'yo. Babalikan kita. Hindi ako hihinto hanggat hindi kita napapasagot. Lily? Lily, nasan ka? Biglang nangalisag ang balahibo sa katawan ko nang marinig ang tinig na yun. Habang si Lily ay biglang nataranta, bakas sa mukha nito ang takot. Nariyan na si Damian. Bilisan mo, umalis ka na. Dito ka na dumaan para hindi ka niya makita. Babalik ako, Lily. Tandaan mong sinabi ko sa'yo. Hindi ako hihinto hanggat hindi kita napapasagot. Matapos ang pag-uusap namin ni Lily ay mas nagkaroon ako ng lakas na loob na ituloy ang panliligaw sa kanya. Lungkot sa halip na saya ang naaninag ko sa mga mata niya. Sapat na iyon para makumpirma ko na hindi masaya ito. Habang nasa bayan at nakatambay sa tindahan ni Bentot ay hindi pa rin maalis sa isip ko si Lily. Anong plano mo ngayon? Ano pa? Kukunin ko si Lily. Nasisira na talaga ang ulo mo. Ikaw talaga minsan nang lumalapit sa gulo eh. Kuya, hindi pa ako naging ganito kasigurado sa buhay ko. Mag-iingat ka. Nagtanong-tanong ako dito sa mga kakilala ko tungkol dyan sa Damian na yan. Tama si Lolo. Malupit nga daw yun. Kaya niyang gawin ang kahit anong gusto niyang gawin sa'yo. Hindi siya multo. At mas lalong, hindi siyang Diyos para katakutan ko.
Lahat ng makapangyarihan at malakas ay may kahinaan. Kulit mo talaga. Oh, siya nga pala. May maganda akong balita sa'yo. Ano yun? Tungkol kay Lily? Oo. Si Mona, yung alalay ni Lily, nagpunta dito kahapon. At mukhang nakilala ako. Naghahanap siya ng karpintero. May mga nasira daw silang mga muebles na pwede pang magamit. Ipapagawa din daw nila yung isang pinto at bintana ng kwarto sa mansyon. Naisip kita kaya sabi ko tayo na lang ang gagawa. Total din naman marunong naman tayo. Yun, kuya! I love you! Uy, Ano bang pwedeng maibigay kay Lily pagpunta ko doon? cake. Uy! Oo nga! Talino mo talaga, Bentot! Oy! Bili na kayo ng itlog, mga suki! Itlog ni Bentot! Masarap at sariwa! Makinis at maputi ang itlog ni Bentot! Ayusin mo naman ang pagbebenta mo, huy. Kakaganyan mo. Palagi tuloy tanong sa akin kung totoo ba daw na makinis at maputi yung itlog ko. E di pakita mo! Sira ulo talaga to. Lumayas ka nga dito at minamalas ako sa'yo Paalis na ako sa tindahan ng pinsan ko para maglakad-lakad at humanap ng mabibilhan ng masarap na cake nang may lumapit na dalawang babae sa akin at inimbitahan ako sa bahay nila para uminom. Pasensya na. Tapos na tayo sa ganyan. May mahal na ako eh. Sige, dito muna ako. Nako mga misa, nahuli kayo ng dating Bagong buhay na tong pinsan ko. Pasensya na po. Sige kuya, dito muna ako. Matapos kong talikuran ng dalawang babae, habang naglalakad ako ay may kasalubong akong isang matangkad na lalaki. Malapad ang katawan nito. Dahil hindi ito nakatingin sa dinadaanan, kahit na sinubukan kong umiwas, ay bumangga pa rin sa akin ito. Sa halip na humingi ng paumanhin, tinignan ako nito na para akong isang insekto. Mukha itong matapang. Malakas ang personalidad nito. Ngunit bukod doon, biglang nangalisag ang balahibo ko sa katawan. Ang pamilyar na bigat ng dibdib na palagi kong nararamdaman sa tuwing naroon ako sa loob ng mansyon ay naramdaman ko sa lalaking kaharap ko. Ito marahil si Damian Montreal. Maya-maya ay pinagpag nito ang damit na parang nadumihan ito at hindi ko nagustuhan ang naging asal ng lalaki. Sa susunod, tumingin ka sa dinadaanan mo. Ikaw ang hindi tumitingin sa daan. At ikaw ang nakabangga sa akin eh. Anong gusto mo, mag-sorry ako? Hindi ba dapat yun naman ang gawin mo? Ang mga taong nakakasalubong ko, sila ang umiiwas kapag nakita nila akong parating. Sila yon, hindi ako. Tsaka sino ka ba? At asta kang hari dito sa bayan namin. Daig mo pa yung mayor ah. Hindi mo ba ako nakikilala? Damian, tama? Uy, ano ngayon? Sino ka ba? Sa'yo na lang yung sorry mo. Dahil nasa probinsya at liblib ang bayan namin, maaga madalas natutulog ang mga tao doon. Mag-aalas 9 na ng gabi. Pero tahimik na ang paligid. Wala akong ibang naririnig kung hindi ang mga kuliglig sa paligid. Ang tunog ng hinahasa kong itak at ang tunog na nagmula sa mga sanga ng puno na sumasabay sa saliw ng ihip ng hangin. Maya-maya ay lumabas si Kalando ng bahay. Apo, anong ginagawa mo dyan sa labas? Abay gabi na. Magro-ronda po ako. Baka sakaling makasalubong kong aswang. Sino ang kasama mo? Ako lang po. Hindi ko muna isasama si Kuya Bentot. Nang matapos kong mahasa ang itak ko ay umalis na rin ako. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ang mga paa ko. Habang naglalakad sa gitna ng kakahuyan ay bigla akong nakarinig ng malakas na sigaw ng lalaki. Mabilis akong tumakbo at pinuntahan ang pinanggagalingan ng sigaw na iyon. Pagdating ko sa loob ng kakahuyan, nakita ko ang isang lalaki na nasukol ng isang malaking itim na aso. Bakit hindi ako harapin mong aswang ka?
Tumakbo ka na! Humingi ka ng tulong kay Kapitan! Mabilis tumakbo ang lalaki. Nakipagtitigan ako sa aswang habang hawak ang buntot pagi at nakasukbit sa magkabilang bewang ko ang baril at itak. Nagulat ako nang bigla itong tumalon papunta sa akin. Napagulong ako palayo at nabitiwan ang buntot pagi. Mabilis nakabawi ang aswang at hinabol ako. Tumakbo ako palayo at agad kong nabunot ang itak nang muli akong lundagan nito. Bago pa makalapit sa akin ang aswang, ay mabilis akong nakaiwas at nasugatan ko ito sa katawan gamit iyon. Bumagsak sa lupa ang aswang. Pero maya-maya ay nakatayo rin at agad na tumakbo palayo. Hinabol ko ito at dinampot ang buntot pagi. Bigla akong napahinto nang bumuelta ito pabalik at sinugod ako. Mabilis kong nahagupit ang aswang ng buntot pagi at tumakbo na ulit ito palayo at sumuot sa mga makakapal na halaman. Kung mabigat ang dibdib ko pagpasok pa lang namin sa gate, pakiramdam ko ay pangangapusan ako ng hininga nang makapasok sa loob ng mansyon. Ayun na naman ang kilabot na gumapang sa katawan ko. Dapat ay masaya ako at excited dahil makikita ko ulit si Lily. Pero may kung ano sa bahay na iyon na tila umaakit sa akin. Bakit ganyan ang mukha mo at nakasimangot ka? Salubong ang kilay mo, Oh, ang akala ko excited ka na makita si Lily. Oo nga, pero hindi ko maiwasang mapansin eh. Ang alin? Hindi ko pa maintindihan. Pero sa tuwing pumupunta tayo dito sa garden pa lang hindi na mawala ang kilabot ko. Kahit anong araw na makabangga ko si Damian. Parang may sumpa ang bahay na to. Talaga? Oo, mabigat ang pakiramdam ko. Malakas ang kutob ko na may nangyayari dito na hindi maganda. Gaya ng ano? Ewan ko, hindi ko pa alam sa ngayon. Napahinto ako sa pagsasalita ng dumating si Mona at kasunod naman ito si Ambrosia. Para itong si Damian na kung tumingin sa amin ay daig pa namin ng isang alikabok. Andyan na naman si Miss Tapia. Ay, salamat at dumating na kayo. Mona, siguraduhin mong bantayan ang mga yan habang nagtatrabaho sila, ha? Baka makita sila ni Senyor Damian. Opo, madam. Ay, halika na. Dito tayo sa taas. Sumunod naman kami ni Bentot. Habang naglalakad sa harap ng mga pinto, saglit akong napahinto nang masilip ko sa loob ng isang silid si Lily. Nakaupo ito at may sinusulat. Nawala ang bigat na nararamdaman ko matapos masilayan ang magandang ngiti nito. Hanggang sa bigla akong hilahin ni Mona sa kabilang silid kung saan mistulang isang tambakan. Halika dito. Huwag ka dyan at baka makita ka ni Senyor Damian. Gusto kong makausap si Lily, Mona. Tulungan mo naman ako. Ayoko bang mamatay ng maaga, no? Hindi mo ba alam na mahigpit na ipinagbabawal ni Senyor Damian na makipag-usap si Senyorita sa kahit kaninong lalaki? Hindi niya malalaman kapag hindi mo sinabi. Ay nako, ang kulit mo naman eh. Sabihin mo sa akin ang totoo, Mona. Bakit parang nakakulong dito si Lily? Nakikita ko sa mata niya ang lungkot. Anong nangyayari dito? Mas mabuti nang wala kang alam para sa sarili mong kaligtasan. Basta layuan mo si Senyorita. Ayaw mo ba siyang tulungan? Ayaw mo bang makitang masaya ang senyorita mo? Siyempre naman gusto ko. Kaya lang delikado. Wala ka pang alam at mas mabuti na yun. Sige na, Mona. Tulungan mo na ako. Ay nako, ang kulit mo naman talaga. Sige na nga, makinig kang mabuti. Itong walk-in closet na to, may secret door dyan sa likod papunta sa kwarto ni Senyorita. Tapos, nakita mo yung puno na yun.
pwede kang umakyat doon at tumulay sa sanga. Kung malakas lang ang loob mo at kaya mo, pwede kang tumalon mula doon papunta sa beranda ng kwarto niya. Basta dadaan ka doon sa gubat kapag papasok ka sa bakuran at tatalon ka sa bakod. Huwag na huwag kang dadaan sa gate. Sus! Sisiw! Salamat Mona ha. Maraming salamat. Kung hindi lang para sa senyorita ko eh. Hindi ako nagpapahalata, pero nakikiramdam ako habang ginagawa namin ang mga muebles na sira. Nakabantay kasi sa amin ang mataray na kanang kamay ni Damian na si Ambrosia. Hindi pa ba tapos yan? Ang tagal nyo naman. Pasensya na ma'am. Kasi hindi namin pwedeng madaliin to. Kung hindi, madali rin masisira to. May lakad ho ba tayo? May naghihintay ho bang taxi? Anong lakad? Anong taxi? Anong pinagsasabi mo dyan? Akala ko ho kasi may lakad tayo at may naghihintay ng taxi sa labas. Nagmamadali ho kasi kayo eh. Niloloko mo ba ako? Ay hindi ho. Nagtatanong nga ho ako. Baka may pupuntahan tayo. Bilisan nyo na dyan dahil ayaw ni Senyor Damian na may ibang tao dito sa bahay. Ilang sandali pa ay dumating si Mona na may dalang 2 baso ng juice. Madam, pinapatawag ho kayo ni Senyor sa library. Oh, talaga? Opo, naghihintay daw po siya. Nagmamadaling lumabas si Ambrosia. Sinundan ni Maki ito hanggang sa pinto at nakita niyang pumasok sa pinakadulong silid. Sinamantala niya iyon at humarap kay Mona. Bantay ka dito Mona. Kakausapin ko lang si Lily. Hindi ko na hinintay pa na sumagot ito. Kinuha ko ang bag ko at nagmamadaling pumunta sa silid ni Lily gamit ang sekretong daan. Ganun na lang ang gulat nito nang lumabas ako mula doon. Nagmamadali itong lumapit sa pinto at sinarado iyon. Anong ginagawa mo dito? Ano pa? Para makita ka. Maliit na cake pala para sa'yo. Ang kulit mo naman eh. Sinabi nang wala kang maaasahan sa akin. Ibang nakikita ko sa mga mata mo, Lily. Alam ko na gusto mo rin ako. Hambog ka talaga, no? At paano ka naman nakasisiguro? Mas malakas ang tinig ng bawat tingin mo sa akin kaysa sa boses mo. Alam ko na kahit papaano napukaw ko ng puso mo. Di mo alam ang sinasabi mo. Umalis ka na. Baka makita ka pa ni Damian. Ayoko na may madamay na iba pa. Di mo siya kilala. Malupit siya. Pwede ka niyang patayin. Kung aswang nga hindi ako mapatay, siya pa kaya? Kapag akong inibig mo, hindi kita ikukulong dito. Lalabas tayo at ipapakita ko sa'yo kung gaano kaganda ang mundo. Masyadong malakas ang bilib mo sa sarili mo, no? Tsaka paano mo magagawa yon? Mayaman ka ba? Hindi, pero may ipon. Isa pa, masipag ako. Hayan ka na naman sa mga yabang mo. Hindi ako nagbibiro. Kahit ipagtanong mo pa sa bayan, Lily. Piliin mo lang ako. At pinapangako ko sa'yo na liligaya ka sa piling ko. Lilipad hanggang langit ang pag-ibig ko sa'yo. At kahit lili mo na ang buhok ko, ikaw lang ang babaeng mamahalin ko. May nakapagsabi na ba sa'yo na mas gumaganda ka kapag nakangiti ka? Wala pa. Kung ganun, napakaganda mo, mahal ko. Salamat, Makisig. Pero, talaga bang nakikipaglaban ka sa mga aswang? Oo. Pinatay ng isang aswang ang buong pamilya ko. Napatay ko ang aswang na yon. At mula noon, ay naging manunugis na ako. Lily? Si Damian, sige na, umalis ka na. Babalik ako dito, mahal ko. Bago ako umalis ay hinalikan ko pa siya sa pisngi. Kaya natulala ito. Pagkatapos ay tuluyan akong lumabas sa silid nito. Ano itong nabalitaan ko na pumasok daw kayo sa mansyon? Naikwento nitong si Bentot sa akin. Humingi po ng tulong sa kanya si Mona na
ayusin yung mga sirang gamit nila. Kaya sinama niya ako. Ako makisige, hindi mo maluloko. Alam ko na may ibang pakay ka doon. Kalando, alam niyo na yun. Ay, lintik kang bata ka. Kalando ka ng kalando. Manong tawagin mo nga akong lolo? Walang thrill, tsaka masanay ako sa kalando. Cool nga, di ba? Eto, seryosong usapan ha. Lubayan mo si Liwayway. Ha, apo? Ayoko mapahama ka. Seryoso rin ho ako sa kanya. Walang halong biro o kalokohan. Gustong gusto ko siya. Mahal ko na nga yata eh. Ay, nakong bata ka. Katigas ng ulo mo talaga. Pero, Lolo, nakapasok ka na ba dun sa mansyon? Oo. Nung nariyan pa si Senior Fabian. Magkakilala kami. Ba't mo na itanong? Ano bang pakiramdam mo kapag pumapasok kayo doon? Doon ay parang paraiso ang bahay na yon. Napakaganda. Magaan ang dating. Para yung mga nababasa natin noong araw sa libro. Pero mula nang mamatay ang mag-asawa at pumalit yang si Damian, nag-iba na ang pakiramdam ko sa bahay na yan. Mabigat na para bang sinumpa. Nagbistulas siyang haunted house. Ang sabi ng iba, nakakakita daw sila dyan sa mansyon at sa paligid ng multo. Isang lalaking nakabarong at pugot ang ulo at ang isang babaeng nakaitim. Ang haka-haka na mga taga rito ay multo daw yon ng mga magulang ni Liwayway. Parehong-pareho tayo ng nararamdaman. Wala bang nakakapagkwento sa inyo kung may aswang dyan? Wala sa pagkakaalam ko. Bakit? May nakita ka bang aswang doon sa mansyon? Wala naman ho, pero yung nararamdaman ko sa tuwing may aswang sa paligid ko, nararamdaman ko sa tuwing naroon ako. Lalo na kapag malapit si Damian. Hindi kaya aswang siya? Kung tama ang hinala ko, ibig sabihin, nasa peligro ang buhay ni Lily. Yun siguro ang dahilan kaya palagi niyang sinasabi sa akin na ayaw niya akong madamay. Lalo kapag nagalit ang Damian na yun. Magmamanman ako sa kanila. Babalik ako ng mansyon. Bigla kaming natigilan ni Kalando nang may maramdaman kaming kakaiba sa paligid. Ang kilabot na kanina lang ay pinag-uusapan namin ay bigla naming naramdaman. Kasunod ng nakakatakot na alulong ng isang aso. May aswang sa paligid. Nararamdaman ko ho. Madaling kinuha ni Kalando ang kanyang itak at nakiramdam sa paligid. Sa kabila ng panganib, kampante akong hindi makakalapit ang mga aswang dahil sa mga bawang na nakasabit sa buong bahay. Pagsapit ng gabi ay agad nang nakasindi ang ginawa kong insenso na pinaghalong tinadtad na bawang na may sanga ng makabuhay at naglagay ako nito sa labas ng bawat sulok ng bahay. Huwag kayong lalabas dahil mas ligtas kayo dito. Mag-ingat ka po. Hawak ang baril at buntot pagi, lumabas ako ng bahay at umikot sa paligid hanggang sa natigilan ako nang maaninag ko ang dilaw na pares ng nanlilisik na mga mata na nagkukubli sa gitna ng dilim. Kaya naman kinasa ko ang baril at mahigpit na hinawakan ang buntot pagi. Subukan mong lumapit dito! Nang sa wakas ay magpakita na ito, ay agad niyang tinutok ang baril sa aswang. Tara! Dito, friend! Pasok ka! Subukan mong pumasok dito! Lalong lumakas ang angil sa akin ng aswang. Kaya naman lumabas ako ng bakuran at agad pinaputokan ito. Mabilis na tumakbo palayo ang aswang kaya hinabol ko rin ito. Bumalik ka dito! Ang tapang mong sumugod sa bahay! Bumalik ka dito! Nang huminto ang aswang ay agad itong sumugod sa akin. Pinaputukan ko ito ng bala pero hindi ito tinamaan. Napahiga ako sa lupa at nagpambuno kami. Sasakmali na ako dapat nito
pero mabilis kong naipangsanggalang ang buntot pagis sa bibig nito. Parang napaso ito at agad umalis sa ibabaw ko, sabay takbo ng mabilis palayo. Humihingal ako na tumayo. Maya-maya ay naramdaman ko na lang na may mahapdi sa braso ko. Doon ko lang nakita na may malaking kalmot ako sa braso. Aray! Sira ulo yun Nakapunto sa akin. Alas 10 na ng gabi, pero naroon pa rin ako sa kakahuyan. Maingat ang bawat takbang ko at nakikiramdam na baka may sumulpot na aswang. Hindi pa kabilugan ang buwan. Malamang walang lumabas na aswang sa gabing iyon. Ngunit kailangan ko pa ring manigurado. Pero bago ako magronda sa paligid, ay nais ko munang masilayan ang kagandahan ni Lily. Nang masiguro ko na walang tao, ay agad akong sumampa sa bakod papasok sa bakuran ng mansyon. Umakyat ako sa puno na ang sanga ay malapit sa veranda ng kwarto ni Lily. Dahan-dahan akong naglakad doon para hindi ito mabali. Pagkatapos ay tumalon ako. Ganun na lang ang ngiti ko nang makitang agad itong bubangon at pinagbuksan ako ng pinto. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na babalik ako dito? Paano kung nakita ka ni Damian? Tawarin mo ako kung medyo nangahas ako, Lily. Hindi ko lang talaga matiis na hindi ka makita. Gusto lang talaga kitang kumustahin. Ayos naman ako. Eto, palagi na lang ako dito sa bahay. Bakit hindi ka na lang sumama sa akin? Tumakas tayo. Hindi pwede. Masusundan at masusundan tayo ni Damian. Sinubukan ko na yan nun pero nahanap pa rin niya ako. Ibig sabihin, gusto mo rin ako? Ano sinasabi mo dyan? Yung sagot mo kasi. Para mo na rin sinabi na kung pwede at kung may pagpipilian ka, talagang sasama ka sa akin. Pwede ba? Huwag mo nga lagyan ng ibang ibig sabihin ng sinabi ko. Pero yun ang dating sa akin eh. Ay, ano ba talagang gusto mo sa akin, Maki? Ikaw Lily. Ikaw at ang pag-ibig mo ang gusto ko. Hindi kita gusto. Talaga? Ang kulit mo talaga, no? Ano ba talagang dahilan sumuong ka sa panganib para lang pumunta dito? Kaya ng sinabi ko kanina, gusto lang talaga kitang makita ngayong gabi bago ako magronda. Ronda? Ano ibig mong sabihin? Mula nang nagkaroon ng patayan dito dahil sa aswang, rumuronda na ako sa gabi para magbantay at hulihin ang aswang. Isa akong manunugis kung saan-saan ako nakakarating para lang hulihin ang mga aswang sa ibang lugar at alisin ang takot ng ibang tao. Hindi ko pwedeng pabayaan itong bayan natin. Kailangan mahuli at mapatay ko ang aswang bago pa dumami ang maging biktima niya. Nilalagay mo sa alanganin ang buhay mo para sa ibang tao. Mukha lang akong hindi seryoso sa buhay, Lily. Pero yun ang mission ko. Mula nang mawala ang pamilya ko, ayokong dumami ang mga gaya ko na naulila dahil sa mga aswang. Paano kung mapahamak ka? Nag-iingat naman ako palagi eh. At sanay ako makipaglaban. Kaya huwag kang mag-alala. Makikita mo pa ako. Aagawin pa kita sa damyan na yun. Sana sa mga susunod na araw ay makita kitang palaging nakangiti, Lily. Ang kulit mo kasi. Kung ganun, kailangan pala mas dalasan kong punta dito para mas madalas ka rin ngumiti. Ikaw ang bahala. Sandali lang, na paano yung braso mo? Nang makita ko ito ay nakatingin na si Lily sa braso ko na may sugat dahil sa kalmot ng aswang. Nakatakip iyon ng gasa matapos gamutin ni Kalando. Wala to. Nahagip lang ng kuko ng aswang pero malayo sa bituka to. Ginamutan ng lolo ko. Sa susunod, mag-iingat ka. Nga pala, maitanong ko lang. Wala ka bang napapansin na gumagala na aswang dito malapit sa mansyon? Ba't mo naman naitanong? Dahil sa tuwing pumupunta ako dito, pagpasok ko pa lang sa gate, kinikilabutan na ako. Lalo na kapag nariyan sa malapit si Damian. Minsan na kami nagkaharap sa bayan. Parehong-pareho ang naramdaman ko, Lily. May aswang ba dito? Hindi ko alam. Di naman ako lumalabas ng bahay.
ingatan mo palaging sarili mo ha, lalo kapag wala ako sa tabi mo. Kung kailangan mo ng tulong, papuntahin mo si Mona sa amin. Magtanong lang siya at banggitin ang pangalan ko. Tsak na ituturo sa kanya kung saan ang bahay namin. Sige. O paano, halis na ako. Kailangan ko pang magronda. Sige. Salamat sa pagpunta. Palabas na ako ng kwarto nito nang hawakan ako ni Lily sa braso. Mag-iingat ka, Maki. Salamat. Anong balita po? Nahanap mo na ba ang aswang? Wala pa rin, Lolo. Mailap siya at maliksi. May natagpuan daw na bangkay ng babae sa kabilang bayan. Duda ang mga tao ay sadyang pumunta doon ng aswang dahil alam nito na tinutugis mo siya. Salot talaga mga aswang. Hindi ko alam kung saang impyerno sila galing. Marami ng pamilyang nauulila dahil sa kanila. Kaya nga dapat ay mapuksa natin agad ang aswang. Hayaan niyo, Lolo. Mas magbabantay pa ako ng mabuti. Napagkasunduan ng mga taga rito sa atin na samahan ka ng mga kalalakihan na magronda sa gabi. Mas marami, mas malaki ang pagkakataon na mahuli agad ang aswang. Sige po. Magandang ideya yan. Malaking tulong yan sa akin. Basta may sapat silang proteksyon. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala riyan. Gagawa ko at ipamigay sa kanila. Victor! Oh! Lolo! Ikuha mo pa ako doon sa gubat ng maraming makabuhay. Sanga at dahon. Ah, opo. Ang mabuti pa, magluto na muna ako ng tanghalian natin. Ha? Uy! Anong ginagawa niyo dito? Napalingon ako sa may bintana nang marinig na may kinausap si Bentot. Hindi ko nakita kung sino ang dumating, pero hindi na ako lumabas pa at nag-usisa. Sa halip ay pinagpatuloy ko ang ginagawang pagluluto sa kusina. Hoy, makisig! Bakit? May bisita ka. Sino? Hi, Maki. Bigla akong napalingon. Nabitawan ko ang kutsilyong hawak ko at nagmamadaling lumapit nang makita ko si Lily na nasa pinto ng bahay namin. Lily? Anong ginagawa mo dito? Iwan ko muna dito ang senyorita ko, ha? Babalikan ko siya dyan. May bibilhin lang ako sa bayan. Sige. Ako nang bahala sa kanya. Lily, tuloy ka. Pasensya ka na sa bahay namin, ha? Ayos lang. Magandang umaga ho. Magandang umaga naman, Iha. Sige na, Maki. Kami na ng lola mo ang magtuloy nitong niluluto mo. Halika. Dito tayo sa labas mag-usap. Wag. Baka may makakilala sa akin at makarating kay Damian na narito ko. Sige. Dito tayo sa kwarto. Pagpasok sa kwarto ay naupo ito sa papag at tumabi ako sa kanya. Anong ginagawa mo dito? May nangyari ba? Wala ba si Damian at Ambrosia sa inyo? Isa-isa lang ang tanong. Pasensya ka na. Natataranta ako eh. Kahit sa panaginip, hindi ko iniisip na pupunta ka dito. Umalis silang dalawa ni Ambrosia at malayong pupunta nila. Kaya nagkaroon ako ng pagkakataon para makalabas. Nag-alala lang talaga ako sa'yo ng isang gabi nang umalis ka dun sa bahay. Sabi mo kasi, hahanapin mo yung aswang. May nabalitaan kaming pinatay sa kabilang bayan. Sinigurado ko lang kung okay ka. Ang sarap naman sa pakiramdam na pumunta ka ba dito para lang alamin ang kalagayan ko. Pinasaya mo ako ng gusto, Lily. Ayoko lang na may mangyari masama sa'yo dahil sa akin. Nag-iingat naman ako palagi eh. Lalo na ngayon, inakilala kita. Mas lalo kong iniingatan ang sarili ko. Lakas loob kong kinuha ang kamay ni Lily at hinawakan iyon. Pagkatapos ay hinalikan ko ang likod ng kanyang palad. Sinabi ko noon sa sarili ko, bago kita makilala na hindi pa pinapanganak ang babaeng bibihag sa puso ko.
Pero mula nang makita kita, mula nang nakakita ko sa kagandahan mo, kinain ko lahat ng sinabi ko. Mula noon, hindi mo na ako pinatahimik pa. Palagi na lang kitang naiisip. Di mo alam ang sinasabi mo, Maki. Ang mga lalaking nangangas na ibigin ako ay pinatay ni Damian. Kung ganon, totoo nga ang hula ko. Gusto mo rin ako. Ha? Wala naman akong sinabi ah. Pero pinapakita mo naman sa mga kilos mo. Hindi ka mangangahas na pumunta dito para lang alamin kung may nangyaring masama sa akin. Ikaw na rin ang may sabi. Makapangyarihan si Damian. Pero heto ka at sumuong sa panganib. Wala naman ibig sabihin yon. Pwes para sa akin meron. Maki, natatakot ako Alam baka... kong kailan lang tayo nagkakilala. Pero hindi ko mapigilan ang sarili ko, Liwayway. Mahal na kita. Maki, utang na loob. Alam kong gusto mo rin ako. At ang pagpunta mo rito ngayon ay isa sa malaking pagkakamali na ginawa mo. Dahil mas lalo mo lang pinalakas ang loob ko. Mas lalo mo lang akong binigyan ng dahilan para kunin ka mula sa Damian na yon. Gagawin mo talaga yon? Itatakos mo ako mula kay Damian? Oo. Paano kung masundan niya tayo? Kaya ko siyang labanan. At kaya kitang ipagtanggol sa kanya. Kung ganon, kahit saan mo ako dalhin, sasama ako sa iyo, Maki. Basta ilayo mo lang ako mula sa kanya. Talaga? Oo. Kailangan makalis ako isang araw bagong kaarawan ko. Dahil kung hindi, baka sa susunod natin na pagkikita ay maging kaaway mo na ako. Anong ibig mong sabihin? Noong sinabi ko sa iyo na makapangyarihan siya at malakas, mas higit pa sa inaasahan mong ibig kong sabihin. Ipaliwanag mo sa akin na maayos. Saka na, mas ligtas ka hanggat wala ka pang alam. Kung ganon, mas dadalasan ko pang pagpunta sa'yo sa mansyon. Sa ganong paraan, mababantayan kita laban sa kanya. Delikado, Maki. Malakas ang pakiramdam ni Damian. Malalaman niya kapag may ibang tao dun. Ang mabuti pa mauna na ako. Hindi rin ako maaaring magtagal dito. Nang bigla itong tumayo ay mabilis ko siyang napigilan at yumakap ako sa bewang ni Lily. Nang humarap ito sa akin ay tuluyan ko siyang kinulong sa mga bisig ko. Dito ka muna. Wala pa naman si Mona eh. Huwag ka munang umalis. Bigla akong bumalikwas ng bangon at hingal na parang ilang kilometro ang layo ng tinakbo ko. Sa panaginip, nakita ko na may mag-asawang pinatay ng isang gabunan sa loob ng isang napakalaki at magandang bahay. Pinugutan ng ulo ang lalaki at ang babae ay winakwak ang tiyan. Ang bahay na iyon ay walang iba kung hindi ang mansyon. At doon sa aking panaginip nakita ko si Lily na nakahiga sa semento. Walang malay, habang tila may ginagawang ritual ang isang gabunan para gawing aswang si Lily. At sa tabi nito ay may isang malaking asong itim. Kamukha ng aso na ilang beses ko nang nakalaban. Napakalinaw ng panaginip na iyon. Parang totoong nangyayari at takot na takot ako sa mga nasaksihan ko doon. At bilang manunugis, ang mga ganitong panaginip ay nagsisilbing babala para sa mga darating na araw. Sinong gabunan na yun? Yun bang ibig sabihin ni Lily sa sinabi niya? Dahil doon ay napilitan akong tumayo at lumabas ng kwarto. Dumiretso ako sa kusina para uminom ng tubig. Nang tumingin ako sa oras, mag-aalas 3 ng madaling araw. Dapat ay magroronda ako ng gabing iyon, pero sumama ang pakiramdam ko kaya may nabuti kong magpahinga na muna. Sakto naman dahil may mga pumalit sa aking mga pulis at tanod na nag-iikot sa buong bayan. Matapos uminom ng tubig, natigilan ako nang may naramdaman akong kakaiba. Biglang bumigat ang dibdib ko at nagtayuan ang balahibo sa katawan ko. Baka may aswang na naman sa paligid. Madali kong kinuha ang itak at buntot pagi sa kwarto ko. Ngunit, bigla akong napaupo sa papag ko at napaatras ng wala sa oras
nang biglang bumulaga sa harap ko ang multo ng lalaking nakabarong at pugot ang ulo. Naroon sa bintana at nakatayo habang nakaharap sa akin. Gumapang ang kilabot sa buong katawan ko. Parang sasabog ang dibdib ko sa sobrang kaba at takot. Nanlamig ang katawan ko at hindi ko alam kung tatakbo ako. Bigla akong napasigaw nang umangat ang kamay nito at may marinig akong bulong at iyak ng babae sa paligid. Tumakbo ako palabas ng kwarto. Palabas na sana ako para pumunta sa bahay ni Bentot, ngunit pagbukas ko ng pinto, naroon sa loob ng bakuran ang Black Lady. Multo! Kalando, may multo! Multo! Nagising nang wala sa oras si Kalando at humahangos na lumabas ng kwarto. Nagmadali akong lumapit dito at nagtago sa likod. Ano ba ang tinutungayaw mo diyang lintik na bata ka? Oras na ng gabi. Kalando, may multo! Pugot ang ulo, tapos Black Lady. Nagpakita ulit sila sa akin. Tumingin si Kalando sa labas at natahimik ito. Takot na takot pa rin akong sumunod na nakasilip rin. Nakita kong sabay umalis ang dalawang multo. Nakita mo rin sila? Oo. Bakit kaya sila nagpapakita sa akin? Parang sila rin yata ang nakita ko sa panaginip ko. Nakita ko na pinugutan ng ulo ng gabunan yung lalaki at winakwak ang tiyan ng babae. Tapos nang magising ako, nagpakita na nga sila. Huwag mong baliwalain ang panaginip mo, Apo. May mensahe silang naisip parating sa'yo. Anong gagawin ko, Kalando? Sa susunod, na magpakita ulit siya sa'yo, kausapin mo. Itanong mo kung anong maitutulong mo sa kanila. Kalando naman eh. Makita ko lang, halos mamatay ako sa takot. Kakausapin ko pa. Lakasan mo ang loob mo, gaya ng kung papaano ka nakikipaglaban sa mga aswang. Ang mga ganyang senyales ay hindi dapat isuwalang bahala. Nakita ko rin sa panaginip ko si Lily. Ginagawa ng gabunan yung ritual para gawin siyang aswang. Kung ganon, ay maring nasa panganib ang buhay ni Lily. Anong gagawin ko? Bantayan mo siyang mabuti. Opo. Huwag kang maingay. Nandyan si Senyor Damian at yung impakta. Hintayin mo na lang si Senyorita dito. Hindi ka pwedeng pumasok at maaamoy ka ng demonyong yun. Sige, maghihintay ako dito. Nagmamadaling bumalik si Mona sa loob ng bahay. Habang ako ay naghihintay doon sa labas, habang hinihintay si Lily, maingat akong naglalakad-lakad sa paligid. Pinag-aaralan ang bawat sulok ng mansyon. Para alam ko ang bawat daan na maaari naming gamitin kung sakaling mangyari na ang pagtakas ko kay Lily. Hanggang sa mapahinto ako sa pagdating sa may bintana. Doon sa loob ng library ay nakita ko sa isang mainit na eksena si Damian at Ambrosia. Nakuyom ko ang mga kamao ko sa galit. Nang mga sandaling iyon ay mas nagkaroon ako ng dahilan para kunin si Lily. Impyerno ang magiging buhay nito kay Damian dahil hindi pa man kinakasal ang mga ito ay nagtataksil na sa kanya ang lalaki. Maki? Nang marinig ko ang mahinang boses nito, ay agad akong bumalik at nakita ko siya na nakasuot ng itim na damit at may pandong na itim na tela sa ulo. Agad kong hinawakan ang kamay niya at pumunta kami sa pinakadulo at tagong parte ng hardin. Anong ginagawa mo dito? Gusto ko lang magsiguro kung ligtas ka. Kumusta ka dito? Ayos naman ako. Palagi lang naman ako nasa kwarto. Anong nangyayari dito? Nakita ko si Damian at Ambrosia na... Nagtatalik? Alam ko. Matagal ko nang alam na mamagitan sa kanila. Kung ganun, bakit ka pa rin magpapakasal sa kanya? Kung ako lang, ayoko. Hindi ko kailanman gusto magpakasal sa Damian na yun. Pero hawak niya ang buhay ko.
Bihag ako sa sarili kong pamamahay. At hindi naman ako pakakasalan ni Damian dahil mahal niya ako eh. Pakakasalan niya ako bilang pagsunod sa kasunduan nila ng daddy ko nung araw bago pa ako ipanganak. Dahil kailangan niya magparami ng lahi. Umamin ka nga sa akin, Liwayway. Isa bang aswang si Damian? Hindi ko sasagutin yung tanong mo. Ayokong pati ikaw ay mapahamak. Wala ka pa rin bang tiwala sa kaya kong gawin hanggang ngayon? Hindi sa ganon, Maki. Nag-iingat lang ako. Hindi basta-basta si Damian. Pinaplano ko ng pagtakas mo. Hindi ito magiging matagumpay kapag hindi mo sinabi ang lahat. Kung malakas siya at hindi basta-basta gaya ng sabi mo, kailangan kong malaman ang kahinaan niya. Lahat ng malakas ay may kahinaan, Lily. Tulungan mo ako. Kung gusto mo talagang makalaya mula sa Damian na yan, kailangan ko ng kooperasyon mo. Walang mangyayari kapag patuloy mong ililihim ang lahat. Sa ngayon, isang tabi mo muna ang takot mo at pag-aalala sa akin. Lakasan mo ang loob mo. Pasensya ka na. Alam ko na gustong-gusto mo akong tulungan. Ayoko lang na may mangyari masama sa'yo. Isa pa, bahay ito ng mga magulang ko. Ayokong iwan ito dahil narito lahat ng magagandang alaala ko kasama sila. Kung may gusto man ako mangyari, iyon na yung tuluyang mawala dito si Ambrosia at Damian. Hindi yung ako ang aalis. Lumapit ako dito at hinaplos ang maganda nitong mukha. Kung ang ibang tao ay nagagawa kong iligtas mula sa ibang kampo ng demonyo, mas lalong kaya kong gawin yun sa babaeng mahal ko. Lily, tanggapin mo lang ang pag-ibig ko at ipapakita ko sa'yo kung paano magmahal ang isang binatang manunugis. Bigyan mo pa ako ng sapat na panahon. Kapag maayos ng lahat, Maki, lahat ng pagmamahal at kabutihan ay binibigay mo sa akin, hindi ako bulag para hindi ko makita lahat ng yon. Ang mga kakulitan mo, ang pagngiti at siyang pagpapakyut mo sa akin, umi-epekto naman siya. Talaga? Oo. Kung ganon, parang sinabi mo na rin sa akin na gusto mo rin ako. Sabi mo nga, di ba, nararamdaman mo. Di ko naman tinatanggi. Sumama ka na sa akin ngayong gabi. Doon tayo sa bahay, ligtas ka doon. Walang aswang o kahit ang Damian na yun ang makakakita sa'yo. Wag. Delikado. Maya-maya bibisitahan ako ni Damian sa kwarto. Malaking gulo kapag naabutan niya wala ako. Ingatan mong sarili mo. Kapag nasa paligid si Damian, mahal ko. Huwag na huwag kang magpapahawak sa kanya. Di naman siya nangangas kaya huwag kang mag-alala. Sige na. Umalis ka na at kailangan ko nang bumalik sa loob. Babalik ako bukas ng gabi. Pupuntahan kita sa silid mo. Sige. Hihintayin kita. Bago ako umalis ay hinalikan ko pa sa pisngi si Lily. Pagkatapos ay mabilis akong tumalon palabas ng bakod. Hindi pa man din ako nakakalayo nang marinig ko na may kausap na iba si Lily. Nagtago ako sa likod ng puno at hindi muna umalis sa kanakinig. Nagbantay ako at baka sakaling kailanganin nito ng tulong. Alam ko ang lihim mo, Lily. Alam kong nakikipagkita ka sa binatang manunugis na yon. Oo nga. Ano naman ngayon? Alam mo ang mangyayari sa kanya kapag hindi mo tinigilan ang kalokohan mo. Iba si Makisig. Hindi siya tulad ng inaakala nyo. Tsaka, hindi ba dapat matuwa ka na may iba akong lalaking kinakatagpo? Masusolo mo na si Damian. Anong ibig mong sabihin? Huwag ka na magmangmaangan, Ambrosia. Alam ko na mamagitan sa inyo ni Damian. Sa katunayan, katatapos nyo lang, di ba? Alam ko na, matagal mo na siyang gusto. Di ba dapat matuwa ka pa dahil masusolong mo na siya? Wala akong alam sa sinasabi mo. Gusto ko lang malaman mo na hindi ka magaling magsinungaling. Sige. Inaamin ko, matagal ko nang mahal si Damian. Kaya nga pinagsisilbihan ko siya at inilaan ko ang buhay ko para sa kanya. Kung ako nga lang ang masusunod, matagal ko na siyang niyaya na umalis dito at matagal na kitang pinatay. Pero kailangang matupad ang itinakda para maging isa ka sa amin at dumami ang aming lahi. Isinusumpa ko sa ngalan ng mga magulang ko at ng Diyos sama sa langit. Hindi mangyayaring gusto nyo. Mamamatay na muna ako bago nyo ako gawing kagaya nyo na mga kampo ng demonyo. Tingnan natin ang magagawa mo.
Matapos akong managinip ng ganon, hindi na ako mapakali. Halos araw-araw at gabi-gabi akong nakabantay kay Lily. Kung hindi man ako pumasok sa loob ng mansyon, ay naroon lang ako sa labas. Para sa araw na iyon ay nakagawa kami ng paraan ni Bentot na makapasok sa loob. Nangangailangan sila Lily ng maglilinis ng mga salamin ng bahay nila at kami ang pinatawag ni Mona. Nakita kami ni Ambrosia, pero kahit alam nitong nagkikita kami ni Lily ay wala itong sinabi. Nakita mo na ba yung Damian? Minsan ko na siyang nakaharap doon sa bayan. Pinsan, kahit na hindi ako nakakaramdam ng mga aswang-aswang na yan. Pero ibang dating nun eh. Nakita ko kanina doon sa kusina. May ibang aura siya sa akin. Alam ko, kaya nga nakabantay ako kay Lily. Baka kung anong gawin niya. Malapit ng kaarawan ni Senyorita. Kailangan na nating kumilos. Ano ba talagang mangyayari sa araw na yon? Muna kailangan kong malaman para alam ko kung anong gagawin ko. Sige, mamaya sasabihin ko sa inyo. Nang marinig ni Mona na parating si Damian, ay agad itong umalis at bumalik sa kusina. Habang nasa kalagitnaan kami ng paglilinis ng salamin na pinto sa sala, ay biglang dumating na nga ang pinag-uusapan namin. Muli kong naramdaman ang kakaibang kilabot sa katawan ko nang makalapit sa akin si Damian. Narito ka na naman. Narito ako para magtrabaho, sir. Siguraduhin mo lang dahil alam ko na umaaligid ka kay Lily. Paano niyo ho nalaman? Naaamoy kita. Alam na alam ko sa tuwing nasa paligid ka. Ang galing niyo naman! Ang lakas ng pang-amoy niyo. May lahi ho ba kayong aso? O baka naman may lahi kang aswang? Narito ka sa pamamahay ko. Kaya umayos ka ng pakikipag-usap sa akin. Sa pagkakaalam ko, senyor, kay Senyor Fabian ang mansyon na ito. Ngayong wala na siya, si Lily nang nagmamay-ari nito. Talagang sinusubukan mo ko, no? Kayang-kaya kitang patayin ngayon mismo. Wow! Mukhang sanay na sanay kayo sa ganyan ah. Nasabi niyo yan ng walang kagatol-gatol? Tama na yan, Damian. Pamamahay ko to. Papapasukin ko kung sinong gusto ko. Ako ang nagpatawag sa kanila para maglinis ng mga salamin dito sa bahay. Sabay kaming napatingala ni Damian. Nakita namin sa taas si Lily at nakadungaw sa amin. Oh, sabi sa'yo eh. Harap-harapan mo kung binabastos ng ganito. Ako ang mapapangasawa mo. Talaga? Mapapangasawa? Pero gabi-gabi kung ano-anong kababuyan ginagawa niyo ni Ambrosia dito sa pamamahay ko? Tapos ang lakas ng loob mong tawagin akong mapapangasawa? Alam mo naman na Maki, itong salamin sa kwarto ko naman linisin mo. Sige po, senyorita. Sinadya kong ngumisi kay Damian nang dumaan ako sa harap nito, saka umakyat sa ikalawang palapag. Pagdating ko sa taas ay sinalubong ako ng ngiti ni Lily na nagpakalma sa galit na naramdaman ko. Ayos ah. Ang tapang mo pala. Kaya naman ako palagi magsalita sa kanya eh. Palagi ko inaawa yan. Lalo tuloy ako na-inlove sa'yo. Kaya kapag ninoko mo ko, lagot ka sa akin. Hindi mangyayari yun, mahal ko. Halika, doon tayo sa loob. Naglalakad pa lang kami papunta sa kwarto nang biglang humabol si Damian. Hinablot nito ang braso ni Lily sabay pihit paharap at sinalubong ito ng malakas na sampal. Dahil doon ay napaupo sa sahig si Lily at napahawak sa pisngi. Diyos ko po, Senyorita! Lily, walang yakang babae ka! Mabilis ko siyang dinaluhan at inalalayan tumayo. Pagkatapos ay tinago ko siya sa likod ko, sabay biglang suntok ng malakas sa mukha ni Damian. Makisig, tama na yan! Pakiusap! Hayop ka! Babae lang ang kaya mong saktan! Huwag kang makialam dito! Makikialam ako dahil sinaktan mo si Lily! Gagawin ko lahat ng gusto ko dahil sa akin si Lily! Huwag mong angkinin ang simula pa lang ay hindi na sa'yo!
Hindi isang bagay si Lily para hangginin mong hayop ka! Nanggigigil sa galit na hinablot ni Damian ang kwelyo ng damit ko. Kaya gayon din ang ginawa ko. Habang nakaamba ang kamao namin sa isa't isa, nagsukatan kami ng tingin habang parehong nag-aapoy ang mga mata namin sa galit. Pero may isang bagay lang akong napatunayan ng mga sandaling iyon. Nang matitigan ko ang mga mata ni Damian, baliktad ang refleksyon ng lahat sa mga mata nito maliban sa akin. Hindi mo kilalang kinakalaban mo! Huwag kang magalala! Ngayon, kilalang kilala ko na anong klaseng demonyo kang hayop ka! Maki, tama na yan, please. Halika na. Bitawan mo na siya. Damian, bitawan mo na siya! Napilitan akong bitawan si Damian nang bigla kong ilabas ang bawang na nasa bulsa ko. Napangisi ako na parang napapaso itong lumayo sa akin. Matapos iyon ay tuluyan na akong hinila ni Lily papunta sa silid nito. Namumulang pisngi mo. Ayos lang ako. Sanay na ako dyan eh. Anong ibig mo sabihin? Hindi ito unang beses niya akong pinagbuhatan ng kamay. Palagi ko siyang sinasagot ang pabalang. Kahit kailan, di ko siya kinausap ng maayos. At dahil doon, lalo na kapag hindi ko sinusunod ang gusto niya, nagagalit siya at sinasaktan ako. Bakit hindi mo sinabi sa akin kagad? Dahil alam ko na gano'n ang gagawin mo gaya ng ginawa mo kanina. Sumama ka na sa akin ngayon din. Hindi pwede. Lalo na't nariyan lang siya. Tiyak na magbabantay yan. Yung kamay mo pala okay lang ba? Oo. Hindi mo siya dapat pinagbuhatan ng kamay. Lalo mo siyang ginalit. Mabuti yun para ipakita niya sa akin kung anong klaseng nilalang siya. Alam mo na? Manunugis ako ng mga aswang, Lily. Alam ko kung tao o hindi ang kausap ko. Sa una pa lang, duda na ako. At ngayon, nakumpirma ang hinala ko. Alam kong hindi tao si Damian. Yun bang dahilan kung bakit hindi mo masabi ang totoo? Oo. Mag-iingat ka. Ikaw rin. Tsak na hindi kanyang titigilan pagtatangka ang kanyang patayin. Kaya ko siyang harapin. Ang mabuti pa, umalis na kayo ng pinsan mo dito. Kapag nagtagal kayo, malalagay sa peligro ang buhay niyo. Sige, babalik ako. Babalikan kita. Habang nagronda ako ng gabing iyon kasama ang ilang pulis at mga tanod, sandali akong humiwalay sa kanila para dumaan sa mansyon. Wala sa plano ko ang pumasok, pero pagdating ko doon ay naabutan ko si Lily na nasa veranda at tila malalim ang iniisip. Pumasok ako sa loob ng bakuran at mula sa malayo ay kumuway ako sa kanya. Nakita ko na nagliwanag ang mga mata nito pagkatapos ay sumenyas na maghintay ako. Pumunta ako sa dati naming tagpuan at naghintay. Maya-maya ay nakita ko siyang tumakbo papalapit. Tumakbo din ako at sinalubong ko ito ng isang mahigpit na yakap. Akala ko hindi kita makikita ngayon. Mabuti at nakalabas ka na. Oo, pinalabas na ako ni Damian kanina. Anong ginagawa mo dito? Nagbabantay. Palagi naman ako narito tuwing gabi at pinabantayan ka. Hindi lang ako laging nagpapakita sa'yo dahil ayokong ako ang maging dahilan para mapahama ka. Kumusta ka na? Mabuti naman ako. Lalo ngayon, nakita na kita. Matapos ang gulong nangyari sa pagitan namin ni Damian, ay ilang araw kaming hindi nagkita. Ayon kay Mona, ay ikinulong daw ni Damian si Lily ng ilang araw sa kwarto at hindi pinalabas. Kahit si Mona ay hindi na pwedeng kausapin ito. Nag-alala ako sa kanya. Kaya gabi-gabi ay nagbantay ako sa labas ng mansyon. Gusto mong lumabas dito? Saan naman tayo pupunta? Diyan lang sa malapit. Sige. Inalalayan ko si Lily nang tumalon kami sa bakod palabas ng bakuran ng mansyon. Pagkatapos ay magkahawak kamay kaming tumakbo palayo. Nang makarating kami sa gitna ng kakahuyan, ay saka kami huminto. Humihingal pa kaming dalawa nang sumandal sa isang malaking puno.
Anong gagawin natin dito? Wala naman. Gusto lang kitang makasama na hindi ka nagmamadali. Yung wala kang ibang iniisip kung hindi ako. Ang lambot pala ng labi mo, mahal. Salamat at tumating ka sa buhay ko, Maki. Dahil sa iyo, nagkaroon ako ng pag-asa na mawawala sa landas ko si Damian. Ngayon, pwede mo na bang sabihin sa akin ang totoo? Tama ka sa hinala mo tungkol kay Damian. Isa siyang aswang. Ayon kay Mona, gabunan ang tawag sa kanya. Malakas at makapangyarihan. 2 taon na nakakalipas mula nang biglang dumating sa bahay si Damian at saka si Ambrosia. Kunwento mismo sa akin ng papang totoo. Mahirap lang daw nun sila papa. Isang pobreng magsasaka na isang kahig isang tuka. Nalaman ko na nung pinagbubuntis pa lang ako ni mama. May tinulungan si papa na isang malaking asong itim. Sugatan nito at malubang tama. Hindi nila alam na isang aswang pala yun. Kaya nagulat silang maging taong malaking aso. Yun ang kapatid ni Damian. Nang puntahan ni Damian ang kapatid niya, nagpasalamat siya sa mga magulang ko. Kapalit ng tulong na binigay ng magulang ko, binigyan sila ni Damian ng kayamanan. Bumuntong hininga ito at nakita ko ang lungkot sa mga mata nito habang inaalala ang mga magulang. Tuwang-tuwa mga magulang ko dahil sa swerteng dumating sa kanila. Huli na nang malaman nila may kapalit yun. Nalaman ni Damian na isang babaeng pinagbubuntis ni mama. Kaya bilang kapalit ng kayamanan na ibinigay niya, kailangan akong ibigay ni Papa kay Damian. At sa pagdating ko ng edad na 30, pabalik siya para kunin ako at gawing aswang. Para ipagbuntis ang susunod na lahi ng mga aswang. Dahil doon, nagpalipat-lipat kami. Kung saan-saan kami tumira para lang hindi kami mahanap ni Damian. Yun ang dahilan, kaya sa isang liblib na bayan napili ng papa magpatayo ng bahay. Pero nasundan pa rin kami ni Damian. At doon niya sinabing totoo, na mula pa noon, nakasunod na sa amin ang kapatid niyang aswang, nagbabantay sa amin. Kaya nalaman ni Damian ang kinaroroonan namin ng mga magulang ko. At nang tumanggi si papa at mama na ibigay ako, pinatay sila ni Damian. Sa harap ko mismo, pinugot niya ang ulo ni Papa at kinain ng laman loob ni Mama. Halos nabaliw ako noon, Maki. Naging mahina ako. Ano bang laban ko sa isang kagaya niya? Mula noon, tumira na siya sa mansyon, kinulong na nila ako ni Ambrosia. At dito na rin sila nagasik ng lagim sa bayan. Kung ganon, sila ang mga multong nagpapakita sa akin. Tama si Lolo. Humihingi nga sila ng tulong sa akin para iligtas ka. Labis akong naawa kay Lily matapos marinig ang mga pinagdaanan nito. Kinabig ko siya palapit at niyakap ng mahigpit. At sa nalalapit na kaarawan ko, gagawin ni Damian ang ritual para gawin ako isang ganap na aswang. Hindi ko hahayaang mangyari yun, Lily. Hindi ka na babalik sa bahay na yun. Kung babalik ka man, sisiguraduhin ko na wala na sila ng Ambrosia na yun. Sandali lang. Huwag kang maingay. Bakit? Iba ang lamig ng hangin. May aswang sa paligid. Sigurado ka? Oo. Ganun na lang ang gulat namin nang mula sa mga halaman ay lumabas ang isang malaking aso na kulay itim. Agad kong tinago si Lily sa likod ko at gamit ang mga kamay ay pumito ako ng malakas. Hudyat sa mga kasama kong pulis, mga tanod at mga kalalakihan na rumuronda na naroon ng aswang. Si Ambrosia. Sino? Tamang narinig mo. Aswang din si Ambrosia. Silang dalawa ni Damian ang pumapatay sa mga tao dito sa bayan. Hawakan mo tong itak, Lily. Para may armas ka sakaling suguhin ka niya. Hindi ko alam kung kaya kong lumaban. Kayanin mo, Lily. Kung ayaw mong mapunta kay Damian at maging aswang, kailangan mong lakasan ang loob mo. Nandito ako. Hindi kita iiwan.
Poproteksyonan kita. Mabilis kong binunot ang baril ko at hinawakan ng buntot pagi. Hinanda ko ang sarili ko para sa biglaan itong pagsugod. Ilang sandali pa ay tumakbo na ang aswang palapit sa amin. Agad kong pinaputokan ito ng baril. Ngunit matalino si Ambrosia. Nagpalikuli ko ito ng takbo para hindi tamaan ng bala. Nang makalapit ay bigla itong lumundag sa amin, kaya sinalubong ko siya ng malakas na hagupit ng buntot pagi. Matapos iyon ay saka ko ito pinaputukan at tinamaan ito sa dibdib. Dahil doon ay mabilis itong nakatakbo. Siya naman dating ng mga kasama ko at hinabol ng mga ito si Ambrosia. Ambrosia! Napaatras kami sa biglang pagdating ni Damian. Sa harap namin ay nagpalit ito ng anyo at naging isang gabunan. Humaba ang buhok nito at maitim ang balat, habang ang katawan nito ay malaki at maskulado. Hinanda ko ang sarili ko dahil ito na yata ang pinakamalakas na aswang na makakalaban ko sa tagal ko bilang manunugis. Magbabayad ka, manunugis! Papatayin kita! Marami ka ng atraso sa akin! Ikaw ang pumatay sa kapatid ko! Wala akong atraso sa'yo! Ikaw ang dapat magbayad sa mga kasalanan mo dito sa bayan na to! At gagawin ko sa'yo kung paano ko pinatay ang kapatid mo! Lily, magtago ka muna. Mag-iingat ka, Maki. Tumakbo ito ng mabilis nang habulin ako ni Damian. Maliksi ito at mabilis din tumakbo. Nagdive ako sa lupa nang maabutan ako at sinubukang suntukin. Pero tumama ang kamao nito sa puno. Agad ko itong binaril at tinamaan ito sa balikat. Nang muli itong sumugod, ay mabilis akong tumakbo palayo. Pero sadyang mabilis itong kumilos. Naabutan ako nito at nahamlot sa leeg sa kabinalibag sa lupa. Pagkatapos ay hinawakan ako nito ng mahigpit sa leeg at malakas na sintok sa mukha. Walang sino man ang makahigit sa lakas at kapangyarihan ko! Lalo na ang pipitsuging manunugis na tulad mo! Dahil pinangangapusan na ako ng hininga, inipon ko ang lakas ko at sinuntok ito sa mukha. Pero hindi natinag ang demonyong kalaban ko. Baliwala ang lakas mo sa akin, manunugis! Habang sinasakal ay kinuha ko ang pinaghalong asin at abo na nasa bag ko. At sinaboy ko iyon sa mukha nito. Dahil doon ay nabitiwan ako ni Damian. Agad ko itong sinipa palayo, saka pinaputukan ito ng baril. Tumama iyon sa dibdib nito kaya napahiga ito sa lupa. Pwes! Ang pipitsugin na manunugis na to! Ang papatay sa'yo! Ngunit sa kabila ng tama nito ay nakabawi pa rin si Damian. Sa pagkakataon na ito ay si Lily naman ang naging target nito. Tumakbo ito palapit kay Lily kaya mabilis akong humabol. Bago ito makalapit ay mabilis kong dinampot ang mahabang sibat na kawayan at hinagis iyon kay Damian. Napahinto ito bago pa man mahablot si Lily nang tumama sakto sa gitna ng likod nito ang talim ng sibat at tumagos sa dibdib nito. At para sa mga magulang ko! Bumalik ka sa impyerong pinanggalingan mo! Nagulat ako nang biglang gilitan ni Lily ang leeg ni Damian gamit ang itak na hawak nito. Matapos iyon, ay binaon ko ng husto ang sibat habang umuusal ng isang dasal sa Latin na tinuro sa akin ni Calando para humina ang kapangyarihan ng aswang. May nakalimutan ka, Damian. Hindi ikaw ang pinakamalakas na nilalang kung yan ang inakala mo. Merong Diyos
At siyang pinakamalakas at makapangyarihan sa lahat. Hindi ikaw. Hindi ang kahit sinong aswang o kampo ng demonyo. Nang dumating ang iba pang pulis, ay pinadapa kami nito. Niyakap ko si Lily at nagtago kami sa likod ng malaking puno at pinaulanan nila ng bala si Damian. Ilang sandali pa ay narinig na lang namin na bumagsak ito. Nang tumahimik na ang paligid, ay saka kami lumabas sa pinagtataguan namin. Napaiyak sa tuwa si Lily nang makitang nakabulagta at wala ng buhay si Damian. Sa wakas, malaya na ang bayan na iyon mula sa takot at peligro ng mga aswang. Yung isa pang aswang, si Ambrosia, nasa na siya? Maya-maya ay dumating na ang mga kalalakihan dala ang isang malaking asong itim. Ilang sandali pa ay nagpalit ito ng anyo at naging tao. Wala na rin si Ambrosia. Wala na sila, Lily. Patay na sila. Malaya ka na. Emosyonal na mahigpit na yumakap sa akin si Lily. Maraming salamat, Maki. Maraming salamat sa tulong mo. Sabi ko naman sa'yo, hindi ako hihinto hanggat hindi kita nahaagaw sa kanya. Mahal na mahal kita. Mahal din kita. Talaga? Sinasagot mo na ako? Nakahalik ka na nga eh. Oh! Kami na! Sinagot na ako ni Lily! Mag-aasawa na ako, mga kapitbahay! Ngayon, ako naman ang babawi sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Halika, doon tayo sa kwarto ko at ipapakita ko sa'yo. Alam ko naman matagal mo nang hinihintay to. Uy, teka, gusto ko yan. Kuya Bentot! Kayo nang bahala dyan sa mga yan, ha? Sunugin nyo! Saan ka pupunta? Magpapabaga din ng apoy. Sabihin mo kay Kalando, hindi muna ako uuwi ng 3 araw. Gagawa lang kami ng mga apo niya sa tuhod. Happy birthday, senyorita. Salamat, Mona. Happy birthday, Lily. Happy birthday, mahal. Salamat sa inyo. Hindi ko inaasahan na makakapagdiwang pa ako ng araw na to. Inaasahan ko kasi na sa araw na to aswang na rin ako. Pero salamat at hindi yun nangyari. Dahil dumating sa buhay ko si Maki. Alam mo, Lily, babaero tong pinsong ko noon Pero mula nang makilala ka niya, sa'yo na lang tumingin yan. Iba kasing magmahal to Pinaglalaban niya talaga. Kaya naman di ko na rin napigilan sarili kong mahalin din siya. Bukod sa makulit, ang pogi kasi. Sabi na May gusto ka rin sa akin nung unang beses nating magkakilala dun sa bayan. Ang totoo, mahal, hindi yun ang unang beses na nakita kita. Ha? Talaga? Saan? Doon sa terminal. Mukhang galing ka sa bakasyon Ang dami mong dalang gamit, kasama mo itong si Bentot. Mula noon, palagi ka na naming hinahanap sa bayan dahil hindi makatulog si senyorita ng kakaisip sa'yo. Yung araw na umuwi ka galing doon sa napalabang kasama nananggal saka 2 anak na babae ni Chairman. Huy! Talagang binanggit mo pa yun? Tapos na yun Bagong buhay na tayo. Nang tumingin ako kay Lily, ay masama na ang tingin nito sa akin. Mahal, easy ka lang. Kalma. Noon yun. Nung bago ba kita makilala. Sinasabi ko sa'yo, makisig kapag ako niloko mo't nahuli kita, hahagupitin ko ng buntot pagi ang junior mo. Wag naman, mahal. Ilang araw ka nang pinapaligaya nito Ikaw na lang ang babae sa buhay ko, kaya nga makakasalan na kita sa susunod na buwan Insan, anong plano mo ngayon? Aalis ka ba uli para manugis ng mga aswang? Hindi na. Tama na siguro ang ilang taon na nagsilbi ako para sa ibang tao. Haharapin ko naman ngayon ang buhay ko kasama si Lily. Tama si Lolo. Magnenegosyo na lang ako dito. Lalo na, tigakasal na kami. Kailangan ako ni Lily dito at ng pamilya na bubuuin namin. Proud ako sa'yo, pinsan. Nakita ko mula nung maloko ka pa.
Hanggang sa ngayon na nagseryoso ka na ng buhay. Salamat pinsan ha. Nang matapos ang selebrasyon ng kaarawan ni Lily, naabutan ko siyang nakatingin sa malaking larawan ng mga magulang nito na nakasabit sa dingding. Mahal, Hmm? masaya ka na ba? Wala nang masasaya pa, mahal. Mula nang mawala ang mama at papa, nawala na rin ang pag-asa ko na makakalaya pa ako kay Damian. Naanda ko na ang sarili ko na maging aswang eh. Pero sadyang magaling magplano ang Diyos. Hindi pa niya ako pinabayaan. Pinadala ka niya dito para tulungan ako. Pero talaga bang titigil ka lang sa pagtugis ng mga aswang? Oo, gusto ko na ng tahimik na buhay. Siguro, manunugis pa rin ako pero sa malapit na lang para hindi masyadong malayo sa'yo. Hindi na ako maglalakbay sa malayong lugar dahil mas kailangan kita. Tatayo tayo ng negosyo, mahal. Ipagpapatuloy natin ang sinimulan ng papa mo at tutulong tayo sa mga nangangailangan. Kung buhay lang ang papa, siguradong boto yun sa'yo. Ang mabuti pa, umakyat na tayo sa taas para makapagpahinga na. Sige, halika na. Sinunog ng mga pulis at ng taong bayan ang katawan nila Ambrosia at Damian. Mula noon ay tuluyang natahimik ang bayan namin. Ang mansyon naman ay bumalik ang sigla at liwanag. Nawala ang madilim at mabigat na aura nito. Hindi nagtagal ay nagpakasal kami ni Lily at ngayon nga, makalipas ang ilang taon, ay may 3 na kaming mga anak. Doon na rin kami sa mansyon na nirahan. Nagtayo rin kami ng negosyo na siyang tumutulong sa mga kababayan namin para mapaunlad din ang kanilang kabuhayan. Nang mabuhay ako bilang manunugis, inalay ko na ang buhay ko sa ganoong gawain at nagsilbi sa tao sa ngalan ng kanilang katahimikan at kaligtasan. Ang akala ko ay tatanda ako sa ganoong propesyon. Hindi ko akalain na nang magdesisyon akong umuwi sa amin, doon ko rin mahahanap ang pahinga ko. Ang dahilan para mas piliin ko ang tahimik at payapang buhay. Wala akong pinagsisihan sa mga ginawa ko dahil masaya ako sa kinahinatnan ng lahat. Masaya ako dahil nakuha ko ang puso ni Liwayway at hanggang ngayon ay patay na patay pa rin ako sa asawa ko. Hanggang dito na lang at sana'y nagustuhan ninyo ang nakakatuwa at nakakatakot na kwento ng buhay ko bilang dating binatang manunugis. Nagmamahal, Makisig.